So yan, mag-assemble tayo ngayon ng ating testing outlets. Yan, mag-assemble tayo ng ating testing area, testing table din kasi lamesa lang naman yung ating ginagamit. So syempre sa pag-assemble kailangan natin itong plywood, yan, na maliit lang, kinating, kaya nabala sa size. Tapos itong receptacle na pambumbilya, hindi yung pang altar ha. Tapos 100 watts na incandescent bulb. Iba po yung LED bulb ha. Yan, yung ganyan, yellow light kumbaga. Yan yung ginagamit sa mga CCU. Tapos universal outlet, 3 gang or 4 gang pwede din. Yan. At ang ratings nito ay 10 ampere to 50 volt. Yan, hindi tayo pwedeng napagpas doon. Tapos itong spring type na Omni STO 0-003, yan, Omni brand. Tapos 10 ampere lang din. Nasa, parang wala yata, pero yan ay 10 ampere ang rated current dyan. So ito ay spring type ha. Tapos ito, yan, hindi ito spring type, ito ay yung bendable siya na contacts, pero maganda rin. So yan, parehas silang Omni na brand kasi gusto ko Omni brand. Tapos dalawang switch, yan, ang brand naman ito ay Zensi, yan, Zena pala, Zena, yan, Zena, yan. Ito matagal na to, ginamit ko na to nung inassemble ko yung unang version ko ng testing board. Syempre hindi mawawala yung wire, hindi naman yan kukonekta ng walang wire. So ito ay number 16 yata, ito number 18. Yan. So nasa number 16, number 18 ang gamitin yung wire, or mas maganda yung gantong wire. Yan, mas maganda, makapal. Pero ako, dahil ayoko nang masyadong matigas na wire, itong flat cord lang gagamitin. Pwede kayo gumamit ng mas manipis na wire kung gusto nyo. So tapos ito, panel board sa MCB, or kung gusto nyo surface type na breaker. Ako kasi gagamit ako nito. Yan, ang ratings nito ay 10 ampere yan, may 10, nabubura lang. Yan, so ito ay functional. So dalawang breaker ang gagamitin ko. Yan, sorry, nagalaw. So ito ay mga luma na. Yan, pero ito naman ay gumagana pa. So yan ay 40 ampere. So wala akong makitang ibang amperahe. At dahil butas naman na to, hindi ko na pwedeng anuhin yan. Hindi naman pwedeng iisa lang ang lagay ko dyan, dahil pwedeng lumusot yung kamay ko at baka makakuryente tayo. So yan lang yung mga kailangan natin sa project na ito. So una natin gagawin ay i-set up natin yung wirings, or ikabitan muna natin yung outlets. Yan, pero ito hindi ko to may i-install kagad. So mag-ano lang muna tayo, layout lang muna. Pero sa thumbnail ko naman kita na yung layout na gagawin ko dyan. Yan, ganito. So kung magtataka kayo bakit dalawang outlet ang ating ibinili, so binili ko yung dalawang outlet para kung sakaling magkaroon ako ng ibang klase na outlet na isasaksak, dito natin isasaksak yan. Pero ito ay ibang ibang breaker ang pagkakabitan niyan. Ay hindi, paparehas pala to. Para ito kinakabitan itong dalawa na to, ipaparehas na lang natin. Tapos itong 10 ampere na breaker, iko-connecta natin sa test bulb. Yan. So recommend ko pagka gagawa kayo nito, itong na to, incandescent bulb, taasan nyo yung incandescent bulb light. Ito hindi to plastic, ito ay salamin. Madali siyang mabasag, hindi kagaya ng plastic. Ito plastic yan, so hindi siya mababasag kagad. Iba na lang kung pupukin nyo.
kumaga makunat siya. Pero to sa salamin, hindi siya hindi siya pwede sa mabunggo. Pero ako, dahil wala naman akong lalagyan, dito na lang. So inangat ko na lang siya dito. Yan, dyan yung layout na dyan. Tapos itong unang switch naman, ang purpose naman ito ay switching sa ilaw. Ito naman switching sa dito sa dalawa na sa na to, test bulb natin. So ito, ilaw to, yung ating ilaw. So ngayon nakadirekta lang yung ilaw natin doon, yung 6 watt natin na bumbilya LED bulb. So itong 30 ampere na to, kukonekta natin dito yan sa dalawang 10 ampere na outlet. So bakit 40 ampere ang ratings? Ano pang magagawa natin? Hindi naman natin pwedeng i-parallel yung natin, buong circuit natin, dahil pagka magka-problema yung dito, halimbawa nagka-short dito, syempre hindi na siya dumaan dito, so sasabog siya. So ang gagawin natin, ipadadaan na lang natin sa breaker. Ang MCB naman ay hindi basta-basta yan magti-trip. Kailangan may short circuit muna or unwanted na current. Kumbaga halimbawa nag 41 ampere ka or 50, so magti-trip ito, pero hindi siya kagad magti-trip dahil maghihintay ka ng 10 seconds, 20 seconds, ganon. So kunyari kakayanin niya, pero maya na siya, magti-trip off. Yan. Ito naman ay 10 ampere. So pinunik ko to sa dalawa, kukonekta ko yan dito para kahit magkaroon ng short o yung bumbilya natin, dahil isang buwan lang naman gagana yan. Ayan 1000 hour yung life niya. Ibig sabihin, kailangan nating bumili buwan-buwan. Kung araw-araw ginagamit, so buwan-buwan ka bibili ng ganyan. So ang gastos ko dito, mura lang naman, 300. Kung kasama nyo pa yung wire, sabihin natin 400. Pero ako kasi meron akong dilaw na wire, tapos meron na din ako mga gantong wire na naitabi. So yan ang gagamitin ko kasi sayang naman. So yan, itong bracket na to, hindi talaga dyan nakalagay yan. So ilalagay ko pa sa gilid yan. So nakalimutan ko lang mag-cutting dito. So ang gagawin ko na lang, gagamit ako ng ibang plywood, tapos i-install ko siya. So ito itabi muna natin, hindi yan pwedeng mabasag dahil sa salamin yan. So muna natin to, kabit muna natin. Kuha lang tayo ng screwdriver. Yan, hindi tayo gagamit ng drill dahil baka mabasag. Iusog natin yung camera. Yan, medyo masikip yung ating video area. So yan, ayokong gamitan ng drill to dahil baka masira yung kanyang tornilyuhan or malustred. Yung nalustred yan, wala na. Yan, pang screwdriver yung gamit ko. Dilaw kasi lagi gamit ko pero para ito magamit. Yan. So makikita nyo sa outlet na ito, meron siyang dalawang screw. Yan, maganda dito, meron na siyang socket. Ayan, ay socket, yung kanyang panlock sa wire para kahit mahatak-hatak hindi siya mahatak dito. So okay naman siya, gold yan. Ang gold ay pinakamaganda yan na gamitin pag contacts. So install lang muna natin, tanggalin natin itong mga tornilyo. Tandahan lang ha, tanggalin ang tornilyo, make sure na wala kayong mababasag. Yan, tanggalin natin to. So ito, dahil ang layout natin ay ganyan, dito siya nakalagay, baliktad, dapat ganyan. So yung wire dito lang sa gitna dadaan. So ito, meron yan dadaanan na wire. So medyo baba lang natin ang konti para yung wire, kahit tumaan yung wire dito, so hindi tayo maapektuhan sa space. Tapos isi-spacing lang natin yan para maganda tignan. Yan. Tapos itutornilyo ko lang. So dyan lang muna kayo.
So ayan, naikabit na natin yung mga outlet. Isa, dalawa, yung dalawang switch. Ayan, tapos yung isang receptacle. So ito, hindi natin ito naikabit dahil yung kanyang tornilyo ay papasok dito, ayan, palabas dito, dahil yung lock sa kanyang outlet, kumbaga para hindi ito malagyan ng dumi, ay nandito sa ilalim. Usually ang outlet, yung pinakalock na cover niya ay ito, ayan, harapan ang tinatanggal. Dito kasi ang tinatanggal yung ilalim. So dahil nga spring type ito, nandito mismo sa pinakaibabaw niya yung spring, so hindi natin siya pwedeng tanggalin. Ayan, so ito hindi muna natin ikabit. Pagka winirings natin, saka natin ikakabit. So kumbaga ito yung final. Ayan. So itong mga breaker, baka mamaya na natin i-install yan, or hindi, ikabit ko na. So ayan, naikabit na natin yung ating breaker. Ayan, so okay na ito. So ang tanging kailangan na lang niya yung wirings. So ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung dati nating plywood na puro butas ay ginawa nating dinikit natin siya dyan, dahil nakalimutan natin na cuttingan nito dito para sana isang buo na lang. Dahil nakalimutan natin, yan ang diskarte natin. Kinonekta natin ito, parang dinugtong dyan. Ayan, para magmumukha pa rin maganda. Yan, kita nyo. So yun yung kinalabasan. So kung magtatanong kayo o magtataka bakit merong sobra dito, yan ay para dun sa lamesa, dahil yung lamesa ko mayroon yan siyang gatla dun sa may ilalim. So yan, kakapit yan dun. Tapos ito naman sa gitna, kung bakit ko pinag-iwalay yan, meron niyang plywood, meron niya siyang maliit na ng plywood para iipit dito sa aking lamesa, para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi kung yun lang ang nakalagay, gaganon-ganon yan. So hindi siya mahahatak dun sa paharap, pero pag sinaksakan mo, lulundoy, parang pumunta doon sa likod. Kaya may purpose yung space na yan. So ang gagawin natin ay wirings. So para maganda yung wirings natin, itatabi natin yung camera. Ayan, so nandito na yung camera natin sa gilid. So start na tayong mag-wirings. Una, tanggalin muna natin to. Always set sa torque 1 yung drill pagka mag-i-screw kayo, para hindi masira or hindi malustred yung ating tornilyo. Start tayo dito. Ay hindi, start pala muna tayo sa mga basic na lalagyan ng wirings. Start tayo sa outlet. Yan, dito. So una natin lalagyan ay itong Omni na to, yung universal outlet. So tanggalin na natin yung screw. So kahit wag na natin gamitin ng drill, okay lang. Ito nang gamitin natin. So ito, ginamit ko lang to sa drill para makapasok dito kasi maliit yung nating drill bit. Yan. So unscrew na natin. So ito guys, maganda yung screwdriver na to. Maano siya, malakas yung magnet. Maganda rin yung dilaw na ginagamit ko, yung may flat headed screwdriver siya. Yun, maganda rin yun. Pero hindi ko to binili sa Shopee, kaya wala tayong link. So yan, dito tayo mag-wirings. Ganyan. Yan, para madali. Yan. So kung makikita nyo dito, yung kanyang lalagyanan ng screw ay may ipit yung wire. Iipitin mo siya para mag-contact. So ngayon, wirings na natin. Flat cord. Yan. Okay. So ito number 18. Ito sure ako number 18. Kunin na natin yung mga splice nyo. So ako, pag magbabalat ako ng mga titigas na wire, dahil ito ay mapurol na itong ating side cutter, gagamit ako ng pliers or long nose, tapos babalatan ko na
So yung diskarte na to, dati ginagamit ko lang doon sa mga matitigas na wire talaga, yung 14 AWG na gauge wire. So dati doon ko siya ginagamit. So dahil pumurol na ito, ginamit ko na rin siya sa mga gantong wire, stranded wire. So sa mga merong live in neutral sa kanilang bahay, usually sa Pilipinas halos wala, pero meron din. So kung makikita nyo, magtataka kayo, may guhit na mahaba, tapos may guhit na maliit. So yung mahaba na yan, kung mayroon kayong live in neutral na sinusunod sa bahay or sa grid sa Meralco, lagi nyo tatandaan yung mahaba na butas sa outlet, yun yung neutral. Ito namang maliit na mahaba na yan, yung maliit na guhit or yung butas, yan ay live wire. So meron din kasi sinusunod na color code dyan sa wire, which is yung puti dito sa neutral na terminal dito sa outlet, at yung maliit naman yung itim, dahil ito yung live wire. So pag may sinusunod kayo, yun yung igawin nyo. Kung hindi nyo alam yung wirings, gagawan ko din siguro ng video yan, pero dahil dito sa atin wala, wag na natin lagyan pa, kaya flat cord lang ang nilalagay ko. Yan, okay na. So kita nyo nang binuhol ko yan, okay. So lagay na natin. So pag i-screw naman, hindi naman yan siya mag-short. Yan, lapit natin konti yung camera. Hindi naman yan siya mag-short kasi dapat tayo ba mag-focus ng ating camera. Ayaw yan, ayaw tuloy mag-ano. So yan, hindi yan siya mag-short dahil kung makikita nyo, yung plastic na nasa gitna na yan, harang yan. Tapos dito sa may kanyang cover, meron yan siyang, ayan, kita nyo may plastic din. So kahit nandito na yung wire sa gilid, hindi mag-short yan, pero para sure, lagyan nyo na lang ng insulator. Yan. So kung makikita nyo rin, may butas, may butas. So yan, pwede nyong hinangan yan, pero nasa sa inyo naman kung hihinangan nyo. At apat yan, kanyang terminal, apat. So kung gusto mo maglagay ng isa pang outlet na nakaparallel siya, pwedeng dito. So dapat yun ang gagawin ko, pero dahil meron naman akong available na wire, or para mas maganda, para hindi siya mag high current, kasi dito yung dadalaw dito dadaloy yan yung current ng ibang outlet. Sabihin natin ito kinabit nyo dito, pinarallel nyo. So ang mangyayari nyan, yung current nito, sabihin natin 5 ampere, nagpa-plancha ka kasi 1000 watts 5 ampere yon, kasi 200 watts equivalent to 1 ampere yon. So 2, 4, 6, 8, yan, 200, 400, 600, 800, 1000. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5 5 ampere yon. So kung 5 ampere ang merong load dito, yan, tapos sabihin natin may nakasaksak kang electric kettle, so sabihin natin 1000 watts din yon, edi 10 ampere na. Nagdagdag ka ng isa pang rice cooker, hindi, wala na, iinit ito. Yan, ito hindi iinit yan kasi 5 ampere lang dumadaloy dyan. Ito may hirapan, edi iinit siya ng iinit hanggang sa masusunog yung wire tsaka yung contacts. Kaya ayoko yung ganun na pagwa-wirings. Kaya hanggat maaari, kung meron naman akong available na wire, pagka short wire kasi ako, pagka kulang ako sa wire, padadaluin ko yan dito para maiksi lang, so hindi na ako kukulangin. Pero dahil marami akong wire, hindi ko nagagawin yun. Dati ginagawa ko yan, hindi pala tama yun.
So wag na wag nyong gagawin yon. Di bali na lang kung pansamantala lang, kung gagamitin nyo lang siya pag mga electric pan lang. Hindi siya pa pwede sa high ampere. Yung mga gantong outlet, hindi siya pwede sa high ampere. Ako na nagsasabi sa inyo, parang ayaw naman. So ayan, sa mahabang oras na na ikabit natin. Ayan. Tapos itong ating tawag dito, yan, itong lock sa wire ay nilagay na rin natin. So yan, binaliktad ko lang yan para hindi masyadong ipit itong wire nya. So okay naman na siya. So dahil itong wire ay napakahaba, alangan naman ito ilalagay natin direkta dito, ikakat natin yan. So kuha lang tayo ng tamang amount ng wire. So ano natin gawin, tanggalin natin yung cover. Tanggalin na natin yung cover na yan para tigas, para malagay natin yan yung ating wire. Kasi usog natin yung wire ay yung camera at napakahirap. Aray ko. So yan, ito dito natin kakabit yan sa 40 ampere. Ito naman iisa lang yung ilo-load nya, which is itong dalawa lang. So ito ano lang natin i-bend, tapos yan. So ito na yung tamang length na kakailanganin natin. Ika-cut lang natin yan dyan. Ayan, ito. So naipitan na natin, i-cut na natin dyan. Cut, yan. So napakatigas ng wire. Yan, mahaba pa itong ating wire. Dyan lang natin. So ito, dahil ito ay tamang sukat ng ating wire, sana hindi tayo kulangin dahil mapipilitan tayong magdugtong or mapipilitan tayo palitan yung kanyang wire. So yan. Yan, okay. So ito, hindi nyo kailangan anuhan yung kanyang balat, lakihan, dahil ang breaker ano lang naman yan, iipitin lang naman niya yung wire, yung tornilyo niya, tornilyo ng breaker na ito. Yan. So MCB yung ginagamit ko laging breaker, hindi ako gumagamit ng surface type na breaker dahil magdadaan pa yun siya sa trip at ayoko ng ganon. Yan. Yan, sakto naman. Kapaan ako dun akala ko hindi kasya. Yan. So yan, okay na. Ito hindi ko to gagamitan ng drill dahil masyadong mahina yung ating drill. So hindi niya masyadong nahihigpitan na maayos. So ito, hindi ko pa to masyadong ihigpitan para lang hindi siya mahulog kasi hindi pa tayo tapos. Ilalagay pa natin yung ating wire dito sa isang outlet. So kukuhanin ko lang yung outlet na yun. Ito yan, yan siya. So buksan na natin siya para matapos tayo dito ng mahagat. Ano na, 4:30 na ng hapon, hindi tayo pwedeng hahapunin dito. Yan. Bago pala yan, balik pala muna natin yung cover ng ating Omni na outlet. Balik natin. Masakit yung likuan. So ilabas natin ang kamay kasi pinapausan yung kamay kumana. Kasi ilipat lang natin yung ating camera dahil mahirap na yung pwesto ko. Sumasakit na yung ating likod. Yan. So nasa gitna na tayo. Yan. Hindi masyadong sasakit yung ating likod. Kaso masakit pa rin talaga. Kagwang na. So yan. Buksan lang natin itong outlet na ito. Sana hindi siya madumihan. Ayan, sabi ng abay. Pero mas madumihan siya pag nabasa ang ating kamay. So mas mabuting may gloves tayo.
So plano ko sana order ako sa Shopee ng gloves, kaso hindi natuloy dahil hindi dumating yung mga order ko. Kinancel ko na dahil hindi na siya dumating. Yan. At ito yung ating contacts. Yan. Ganun din. Iipit lang din siya. Pero paano naman natin ipasok yung wire nito? So ipailalim natin. So ayan guys, yan yung laman ng ating spring type na outlet. So ito tumutulak ito. Ito malakas tong spring na ito. Yan. So hindi pala siya nakadikit. So delikado ito pagka matanggal. So huwag nyong gagalawin. So okay. So mag-wirings na tayo gamit ulit yung flat cord natin. So ayan, baka i-cut ko muna ito at saka ko i-wiring. Ipakita ko na lang sa inyo pagtapos. Ayan, stay put muna kayo dyan. So ayan, na i-install ko na siya. Ayan, punasan lang natin ng konti. Gamit tayo ng basahan at marumi ito. Nasundan natin dahil medyo narumihan at mamaya punasan ko din ng tissue yan lahat. So yan, naikabit ko na. So pagka nagkakabit kayo ng wire dito sa spring type na outlet ay ingatan nyo lang. Susubukan nating i-testing kung okay pa ba yung grip nya. Ito, subukan natin saksakan. Ayan, okay pa. At tigas ayan, di ba? So hugutin natin. Ayan, napakatigas. Ayan, nasaksakan, hugutin. Ito, ayan, okay pa naman. Mamaya titestirin natin yan. So okay na ito. So itong ilaw pala na wiring ay hindi ko na isasabayan dahil haba yung video natin. Ako na magagawa niyan at mawawalan tayo ng ilaw, kaya siguro ay kinabukasan na natin i-wiring yan. Ako na bahala sa ilaw. Ito lang naman yan. At kung tamarin man akong i-wiring, baka sasaksak ko na lang siya dito kasi plug lang naman yan. So ito na, i-wirings na natin. So kagaya ng kaganina, papasok natin dyan ito. So kung makikita nyo, iangat natin yung ating tripod, ikutin lang natin yan. So meron kayong konting nakikita. So sa ganyan puputulin natin. Okay, ayan, makapaghihiwa na tayo. Iputol na natin yan. Ayan. Tapos tignan natin kung okay. Okay nga. So ano lang natin, ihiwalayan lang natin yung wire. Ayan.
sa may baga yung aking ginagamit. Aray, sus ko naman. Yung aking ginagamit na side cutter ay hindi na maganda. Sobrang ano na niya, purol. So, hindi na to kaya sa hasa, kaya papalitan ko ito, pero hindi ko siya itatapon. Hindi ko siya itatapon dahil may nostalgic value. Yan, so ito luwagan natin para mabilis. Yan, para mabilis lang. Gamitan na natin ito. So ibaba lang natin yung camera natin. So iluluwagan ko lang yan. Tapos ito makikita nyo, yan, idudugtong lang natin yan. Pagdudugtungin lang natin, ayan. At kaso mayroon natirang hibla. Pagtugtungin natin yung omni na isang outlet, ayan, okay. Dudugtungin natin silang dalawa, hindi natin i-ano lang para maganda ang contact. So yan, kung makikita nyo dalawang wire yan, idudugtong natin silang dalawa. So okay lang kahit hindi masyadong maganda dugtong dahil may ipit yan. Yan, ipit lang natin sa dugtong. Pag ibubuhol lang natin siya para lang hindi masyadong mapangit yung contacts, kasi minsan loose contact yung nangyayari, kaya hindi siya ano. Yan, ganyan. So kung makita nyo, nakaganyan na. So walang mang short circuit yan na mangyayari. Yan. So okay itong dalawang outlet na ito. Omni yan lahat ha. Omni. Yan. Kabit na natin. So hindi nyo lang masyadong makikita, pero akin ang kinakabit yung ating wire. Ayan. So pasensya na kung masyadong malikot, mahirap kasi. Ko. Yan, naikabit ko na. Pakita lang natin. Ay sus ko. Yan. So yan na, naikabit na natin. So mamaya na natin titesterin yan. So yung extension wire ko ay medyo ano na, yun yung dilaw ko na extension, kaya kung ipa-power natin eh, kailangan mawawalan muna tayo ng ilaw, pero meron naman tayong isang ilaw dito, yan, okay lang naman. So yan, dahil tapos na yung wirings dito sa dalawa, ito naman yung ating test valve. So ating lang babalik na rin ito, yan.